December 11, 2025, subling gibalikan sa Philippine Anti-Corruption SAR ang Davao Occidental aron subayon ang mga flood control projects nga giimplementar sa DPWH sa pagpanguna ni PECC Chairman Louis Sinisa tumong sa ilang inspeksyon sa Davao Occidental mao ang lungsod sa Malita. Sama sa naandan, mihapit una ang PECC sa DPWH Davao Occidental District Office. Apan ang contact person nga maoy mukuyog sa inspeksyon wala diha. Maong nakahukom ang PECC nga mag-inspeksyon na lang sila base sa ilang mga listahan nga ilang gigunitan. Una nga giadto sa PECC ang Barangay Dimulok. Unang miadto ang PECC sa Barangay Hall, apan wala diha ang kapitan sa barangay. Busa kagawad na lang ang mikuyog sa PECC aron itudlo ang flood control sa mong lugar. Naabtan sa PECC ang ongoing nga trabaho sa flood control sa Barangay Dimulok, pero base sa report sa DPWH, February 26, 2024 gisugdan ang proyekto ug mahuman sa October 2024 nga nagkantidad og 116 million pesos nga gitrabaho sa ACP Construction. Apan sa aktwal nga inspeksyon, mao ni ang hitsura. Very poor ang workmanship ko dani. Kita man ninyo ang trabaho. Murag gidali-dali lang nila trabaho ning flood control project para lang mapakita nga naay project, pero makita nimo pag ani human bunang liki na ang semento. Yun sa lang nila pagbuha. Sa workmanship dili na kayo technical ang kuan niya trabaho. Kung sa mga highly technical work o sa engineering works, kuan siya aning gwapong resulta ba. Nakita bisan dili engineer mo tanawan ni plain lang nagay kuan ay problema sa trabaho. Baho kita niyo. Kani sir, bago kung kang balas ng sir. Wala akong kung sa mga puslok sir. Ako na kung pagkikan kalita, para na kong balas din. Pwede kang pakasang akong balas din sir. Sunod nga giadto sa PECC mao ang flood control sa Barangay Kilalag. Di inaabtan pa sa PECC nga kasamtangang nagtrabaho ang mga trabahante nga walay safety gear ug sumala pa very poor ug wala masunod sa standard ang pagtrabaho sa proyekto. Apan sa report sa DPWH, gisugdan ang maong proyekto February 26, 2024 ug natapos niadtong October 22, 2024. Diin nagkantidad ang maong proyekto og 116 million pesos nga gitrabaho gihapon sa ACP Construction. O dapat nasunod ang standard sa gikuan sa safety. O wala. Ipasa sa dokumento posible kay di man ay ma-award og di mo pasa sa dokumento. Pero ang problema naman pag implemento wala na subay sa gispasa nga kuan. Kinilas na may saktong proper construction attire. Kana sa gawas na nga trabaho nga nagtrabaho kining how much kining nasa ilang pag-implementar karon na dagay problema ani. Unang-una kini mga bato dapat dili na ni. So tanaw nimo sa trabaho engineer. O wala masubay sa standard nga requirement sa mga materials. Kini atong kitamakan dapat dili na ni ka one. Na isakto nga boulders requirement, na isakto nga base course, na isakto nga sub-base nga gitawag. Sunod mao ang Barangay Shanghai nga flood control sumala sa DPWH. June 6, 2019 gisugdan ang proyekto ug natapos December 15, 2019. Apan sa pagbisita sa PECC, guba na ang maong proyekto. Dili lang sa 2019 nakadawat og proyekto ang Barangay Shanghai kay sa 2018 doon na sab sila flood control. Apan wa na makita sa PECC kung asa sanglit walay taga DPWH official nga nikuyog.
Ano ang i-repair nila? Lang sir. Pag ulan, kanang guban na trap, sakat tubig ito. Good thing na sir. Kay Board Member Lopez. Muna yung karaan tulay, no? Oo. 2019. 2024 na rin daot. 2020 ni nahuman nga project. Itip GG to 37 million. Nga pila yung sweldo ninyo sa una? 50 ang adlaw. 50 ang adlaw. 50 sir. Kanya, sige, dali-dali. Ano niya, trabaho, baka ulan niya dito trabaho. Ano man sa bibi sir? Ah. Ano ba trabaho namin? Tanawan trabaho. Sunod nga giadto sa PSCC ang flood control sa sitio Upper Balas, Barangay Mana. Di nakita sa PSCC nga kasamtangan pang gitrabaho ang maong proyekto. Apan ang report sa DPWH, human na ang trabaho. Mga ghost project. Dineclare na nila 2024 na 100% completed. Pero Sa ngayon, lugar na sir? Upper Balas, Barangay Mana, Malitak. Lahat naman mula nung nabulabog yung Bulacan, after na nag-order si Presidente Marcos na imbestigahan lahat ng mga flood control project, saka pa sila nagsimula. Kaya minamadali nila yung trabaho, kaya yung workmanship hindi maganda. Kahit hindi civil engineer yung magtingin nito, wala talaga, hindi papasa. Wala sab makita ang proyektong seawall sa Barangay New Argao. Human giguba sa balod ang maong proyekto. Diin nagtuo ang PSCC nga gisurambaw pagtrabaho ang maong seawall. Ang proyekto sa Barangay Kulaman Shore Protection nga nagkantidad og 106 million pesos wala pa mahuman, pero sumala pa sa records sa DPWH. March 22, 2024 pa gisugdan ng proyekto ug nahuman na ni adtong January 10, 2025. Ang pantalan sa barangay poblasyon guba sab tungod kay substandard ang pagkatrabaho. Sumala sa PSCC ang proyekto nagkantidad og 49 million pesos nga gitrabaho sa Lackwell Construction. Gisugdan ni atong January 6, 2019 ug natapos ni atong January 6, 2020. Wala sab natapos ang seawall sa Barangay Fishing Village. Apan ang report sa DPWH, human na ang proyekto. Pati ang seawall sa Lakaron ug access road wala sab mahuman ug kasamtangan pa nga gitrabaho sa DPWH. Giputol-putol sab ang asphalt overlay sa National Highway nga nagkantidad og 90 million pesos nga gitrabaho sa ACP Construction. Isa lang ka flood control sa Barangay Tubalan ang natapos, apan ang laing usa kasamtangan pa nga gitrabaho. Sa Barangay Buhangin, guba na ang flood control human ang dakong baha. Sumala pa sa ilang kapitan. Nahugid sa man sa pandemic sir ba. 2021, So, ang 22 ka na kay 22. Yan nahuman 22. 21 man 20 man 20, 21. 1 year. After 1 year.
kinikap na ay katungod ang DPWH nga ipa-repair ni at no cost, walay gasto ang gobyerno sa kontraktor. 5 years man ikap nga naka-warranty period. Buot pasabot kung maguba ni nga wala pa na kuan, naka at least 1 year. Sa 1 year. Hindi, wa pa may 1 year. Accomplishment. Dapat katong panahon nga naguba ni gibuhaton ni report sa DPWH, gipa-repair sa kuan, kontraktor. Kaya under warranty man eh. Sa kinatibukan, gibutyag ni Senesa nga makonsiderang gross project ang halos tanang proyekto nga ilang gibisita sanglit giatik sa DPWH ang katawhan sa Davao Occidental. Diin sa ilang report 100% completed, apan sa aktual wala pa di ay nahuman, gani ang uban maupay pagtrabaho. Gipaniguro ni Senesa nga ang resulta sa ilang investigasyon makaabot ngadto sa buhatan ni DPWH Secretary Vince Dizon, Office of the President ug sa ICI, ug mopasaka sab sila og kaso ngadto sa Office of the Ombudsman aron masilutan ang mga nagpaluyo sa maong mga ghost project. Actually, after sa ato ang ocular inspection nga gihimo sa tanan nga mga project sa Malita, halos tanan Malita lang ang atong natuyo karong adlaw. Malita, Davao Occidental. Halos tanan pod mga flood control and seawall. Ang tanan nga mga project nga atong gibisita karong adlaw, gi-report na to sa DPWH nga 100% completed. But very sad nga ang tanang mga 100% completed nga mga project sa Malita and Davao Occidental, ongoing ang ilahang pagtrabaho karon. Ug gani tungod kay kini nga mga project gidali-dali na nila tungod aning nahitabo karon nga pagkabulabog sa issue sa flood control. Wala na'y maayong workmanship, nang dili na maayo ang pagkatrabaho sa mga flood control. Kita nimo mga halos tanan mga substandard na. Rag igo na lang tapakan na lang o simento para makita lang nga dunay flood control sa area. Siguro tanaw na ko katong mga area nga itong ibisita karon, usa to sa mga area nga sulti ni DPWH Secretary Vince Dizon nga mga ghost project. Tungod kay karon lang silang tuigan nagsugod og trabaho, pero gideclare na sa DPWH nga last 2024 100% completed na ang maong mga project. Tanan ba sir sa Malita nga mga project? Halos tanan nga atong nabisitahan karon. Completed na Completed na to siya tanan sa report. sa report sa DPWH, but pag-abot na to sa area wala may nahitabong completed tungod kay ongoing man ang tanang trabaho.